Alam niyo ba mga kapatid, nung panahon ni Jesus, yung pong tinatawag na guro ng kautusan, rabbi, meron po silang paniniwala na yung kaligtasan ay para lamang sa mga Hudyo. Exclusive. Bakit? Sapagkat sila raw po yung mga chosen people of God. Piniling bayan ng Diyos. Sila raw po yung lipi ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Hindi po ba mga kapatid, parang sila'y feeling entitled? Kaya naman heto, merong taong nagtanong kay Jesus, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Lord, will only a few people be saved? Luke chapter 13:23. Alam niyo mga kapatid, yung tanong na yon, Lord, will only few be saved? Mahalaga po. Hindi lamang sa mga Hudyo, sa ating lahat. At kung ating pong papansinin, si Jesus ay hindi nagbigay ng diretsyong sagot. Ano ang kanyang sinabi? Strive to enter through the narrow gate. Luke 13:24. Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Mga kapatid, ang ebanghelyo na ating narinig ay nagtuturo sa atin ng mga mahalagang leksyon para tayo makapasok sa pintuan ng kaligtasan. Yes, it is true. The gate is narrow. Makitid ang pintuan. Sapagkat ito po ay narrow gate, hindi madali ang doon ay makapasok. Mahirap po. Hindi basta-basta. Kinakailangan po para tayo makapasok sa pintuan ng kaligtasan ay isang seryoso, personal na pagsisikap. Nang ibig sabihin, hindi sapat na tayo tumutupad doon sa mga panglabas na hinihingi ng ating relihiyon. Subalit, ang mahalaga, meron tayong relasyon sa Panginoong Hesukristo. It is important that as Christians, we must have that personal relationship with the Lord so that we can enter that narrow gate na sinasabi sa atin ngayon. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, totoo ho, mahalaga na tayo nagsisimba, mahalaga na ikaw'y binyagan, mahalaga na ikaw ay nakikinig ng banal na misa, nagdarasal. But the question here is this a sure ticket for the kingdom? Sa palagay mo ba, ito yung siguradong ticket sa kaharian? Are you sure of a reserved place in the kingdom of God? Brothers and sisters, mahalaga po na tayo nagdarasal, nagsisimba, mahalaga na tayo ay bininyagan, subalit, hindi doon humihinto. Meron tayong mas mahalagang dapat gawin. At ano po yon? Our Christian living every day. Amen po ba? Ang mahalaga, yung ikaw ay maging mabuting tao. Yung ikaw ay maging mabuting Kristiyano. Yung ikaw ay maging patas sa lahat. Yung ikaw ay walang tinatapakan na kapwa mo tao, lalo tigit ang mahirap. Yan ho ang mahalaga. Hindi sapat na ikay nagdadasal lamang o nagsisimba. Brothers and sisters, remember always that test of faith
is not words, but deeds. Kaya nga po ang sinasabi sa James 2:17, patay ang pananampalataya kung ito ay walang gawa. And so that is one. Second, brothers and sisters, para po tayo makapasok sa pintuan ng kaligtasan, brothers and sisters, our readings today is teaching us the value of sacrifice. Second reading, di po ba? Ano sinasabi po sa atin? From the letter to the Hebrews, chapter 12:6, my son, do not disdain the discipline of the Lord, or lose heart when you are reproved by Him. Anak, tiisin mo ang lahat bilang pagtutuwid sa iyo ng Panginoon. Kumbaga, ang sabi ng Biblia, pinapalo tayo ng Diyos sapagkat tayo kanyang itinuturing na anak. Divine discipline ang tawag dito. Naalala ko po ang kwento sa buhay ni Saint Therese of the Child Jesus. Nagkasakit siya, tuberculosis. During that time, wala pa pong medisina. Hirap na hirap siya sa kanyang sakit na iyon. Pero, lagi niyang dasal, Lord, give me purgatory now. Na para sa kanya, yung sakit na iyon ay isang disiplina, isang pagdadalisay ng kanyang kaluluwa. Because at the end of her life, ang nais ni Saint Therese, diretso siya sa langit. So lahat ho tayo, meron ho tayo mga tiisin sa buhay. Iba-iba ang ating mga tinitiis na ito. Huwag tayo magreklamo. May plano ang Diyos para sa atin. Alam niya ang ating mga pagsubok. Alam niya yung ating mga problema. Hindi niya tayo pababayaan. You only have to be patient. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Lahat ng mga yan, at the end of the day, ay magbubunga ng kabutihan para tayo ay makapasok sa pintuan ng kaligtasan. Amen po? Pangatlo, aral ng Ebanghelyo. Itinuturo sa atin ang gospel na ito, nais ng Diyos na lahat tayong mga tao ay maligtas. Sabi nga pong ganyan, salvation is for everybody. And our church is teaching us that there is salvation outside the church. Kaya hindi ho pwedeng ipangahas ng ibang sekta o ibang relihiyon na sila lamang ang maliligtas kung hindi tayo aanib sa kanila. Ano sila, sinuswerte? Feeling, ano yan? Entitled? Hindi ho ganun. Mali ho yung turong yon. Ang tama at tumpak na turo ay ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ngayon. There is salvation outside the church. Kaya nga po, ang sabi ng Ebanghelyo, Luke 13:29, darating ang mga tao mula sa iba't ibang lugar, buhat sa silangan, sa kanluran, sa hilaga, sa timog, at dudulog sa hapag ng Panginoon. Amen po ba yun? Salvation is for everyone. Pero, sana po, magdesisyon pa rin tayo ng isang tama, seryosong pagdedesisyon para tayong lahat ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Brothers and sisters, entering the kingdom of God is not easy though. It is a lifetime work and not just a part-time activity. Hindi ho madali. But with the grace of God, walang imposible.
makapapasok tayo sa kanyang kaharian. After all, God is merciful. Nais niya, lahat tayo ay maligtas. Dangan nga lamang, nasa sa atin pa rin ang pagdedesisyon para tayo ay makapasok sa pinto ng kaligtasan. Ikaw kapatid, ano ang dating sa iyo ng ebanghelyong ito? You want to be saved? Yes, of course. Nais natin. But always remember, it is not only religion, but what is also important is our relation with Jesus. Do you have that personal relationship with Him? Sana meron. Sana ingatan natin ito sa ating mga puso. Sana pag-ibayuhin natin ang pagiging mabuting tao, pagiging mabuting Kristiyano, na may pusong marunong magmahal, tapat sa salita ng Diyos. Marunong magtiis sa lahat ng mga tiising dumarating sa ating buhay. Amen. God bless you po. Please bow your head, close your eyes. And we let the Word of God sink down into our hearts. Lord, totoo ho, narinig namin ngayon, that we have to enter the narrow gate. Lord, makitid na pintuan. Ibig sabihin, hindi madaling makapasok doon. Kailangan namin ang seryosong pagdedesisyon. Kailangan namin, Lord, ang kami maging mabuting tao. Kailangan ko, Lord, ang ako'y magkaroon lagi ng isang malalim na relasyon kay Jesus. Tulungan mo ako. Na huwag pong mawawala ng saysay ang mga efforts na ginagawa ko. Tulungan mo ako, Lord, ang aking mga mahal sa buhay, kaming lahat, ay makarating at makapasok sa pintuan ng kaligtasan. Baguhin mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako na kayanin ko yung mga tinitiis ko sa buhay, mga problema, pagsubok. Sabi nga ng bagbasa, parang pinapalo kami ng Ama. Pinapaalalahanan. Palong may pagmamahal. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God in heaven. Amen. 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 Amen.